Yay! Luto na ang napakasarap na homemade Philly jam ni Tita Wena. Look at that! Sarap! Pwedeng pang dessert, pwede ring palaman sa tinapay at sobrang sarap niya. Paano yung gawin? Halika na! At ito nga ay meron akong bagong tilad na pili nuts. Yes. Ayan, isang eco bag po yan na malaki, about 4 kg. And yes, tinuyo muna yan. Ayan, nakita nyo ang dami, no? So, ang gagawin ko dyan ay bababarin ko muna sa mainit na tubig. Ayan. Para mas madaling tumikal yung balat niya pag iluluto ko na. And yes, para mas masarap pag ginawang pili jam, kailangan tanggalan natin ang balat. Yes, tanggalan natin yung kulay brown na balat niya. Ayan, at dito nga ay nakikita nyo, meron pa rin ditong hindi pa natitilad, oh. Ayan, hindi pa yan natitilad, guys. Mayroon pa siyang shell. Ayan. So, yan naman ay dadalhin ng brother ko sa Batangas. Ayan. Dami, no? Ayan. Galing po yan sa Bicol sa aking sister. Ayan. Pili. Ayan. So, alam nyo ba na ang pili ay isa sa yaman ng Pilipinas? Kasi kung ang Australia ay mayroong macadamia, tayo naman ay mayroong pili nut. Yes. At kung ang Jordan ay mayroong pistache, tayo ay mayroong pili nut. Yes. I think every countries mayroong kanya-kanyang specialty na nuts, no? So, we are lucky, ha? Kasi we have this type of nuts which is high vitamins to contribute to our body and also instant vitamins to our brain. Yes. Especially po sa mga bata, nakakatalino po ito. Yes. Pero pag medyo may edad na, ha, at medyo mataas ang cholesterol, dahan-dahan na lang, no? Ayan. And take note po, pag tayo ay kumain ng pili, wag mo nang iinom ng tubig, no? Kung gusto niyo uminom ng tubig, medyo maligamgam at lagyan niyo ng pinch of salt. Yes. Para hindi kayo magtae. Or gusto nyo, pag ganito na, natilad na, ibabad nyo muna sa tubig, no? Guys, na-notice ko, nung pagdating nito dito, ay itong tuyo na ito, no, na tilad na, kinain ko yan, nagtae ako, guys. Pero, the next day, nag-discover ako ng bagong pamamaraan. Kasi gusto ko talaga siyang kainin. Ibinabad ko siya sa hot water for whole night. Ayan. And then, the next day, nung na-free na ako, tiningnan ko siya at kinain ko ulit. Yes. Ay, ang dami ko nakain kaya. Siguro about mga 1/4, no? Nakain ko. Hindi ako nagtae. So, dapat pala babarin nyo muna sa mainit na tubig. And one more thing. Once na binabad nyo yan, guys, sa mainit na tubig, babalik siya sa pagka-fresh niya. And then, magiging crunchy siya ulit. Ang sarap-sarap niyang kainin, promise. Yes. So, actually, ito po ay na-distribute ko na this time. Yes. Na-distribute ko na yan. At, syempre, pagkatapos kong ang gawing pili jam, ay na-distribute ko na yan sa aking mga kapatid. Yes, at nagtira lang ako ng konti para pampalaman sa tinapay. Yung mga kapatid ko kasi meron silang maliliit na anak which is gustong-gusto nila ng sweets, no? So, ako naman, I am very happy to cook for them something to eat. Ayan, guys. So, ganyan siya pagkatapos na nababad na sa tubig, oh. Mabilis na siyang baltan. Look at this. Yan, pisilin mo lang, oh, 'di ba? Mabilis na siyang baltan. Oh, 'di ba? Walang kahirap-hirap, pipisilin lang. So, ayan, guys. So, kung paano natin binabaltan itong mga nauna, no?
Pari-parehas lang po yung procedure hanggang matapos natin yan. Ayan, so pipisilin lang at mabibreak na yung kanyang skin at mababalta na siya. Just like that. Easy. Just like that. Diba? So, ayan guys. So, continuous nyo lang pong panoorin ang video na ito para ma-take note nyo ang procedures and ingredients nito. At habang binabaltan ko nga ito guys, kain ako ng kain. Kasi, hindi ko talaga mapigil yung sarili ko. Kaya naman, bago ko yata natapos yan, parang mga about 1/4 pa ang nakain ko, no? Kukunti na nga lang yung nagawa ko na yan na pili jam kasi ang dami kong nakain. Yes. Favorite ko ito guys. Naalala ko nga nung childhood ko, no? Nangangalakyat ako sa puno nito. Oo, hanggang sa nagkakandahulog ako, nagkakandasabit yung aking damit. Siyempre, nung bata tayo, flexible ang body natin, ano? Elastic, kumbaga. This time, nako, baka mag-dribble na ako. Alam nyo guys, nung childhood ko, no? Yung kung paano ako mangalakyat ng puno para akong gagamba. Ano? Talagang, nako, sinabi pa ng monkey. Pero, syempre, pag bata tayo, ang ating katawan, payat, kumbaga. Kaya lang, each year yata, no? Habang nagkakaedad ang tao, babae man o lalaki, parang nanonotice ko na nagigain ng weight, no? Especially ang babae, lalo na pag yung nanganak po ang mga babae. So, every year na talaga tumataba. Ako naman, hindi ko na ini-stress yung sarili ko sa size ko. I mean, I'm happy, I'm contented. And that is very important, no? Yung happy tayo and contented sa life. Yes. So, ayan nga guys. So, ayan. Natapos na nating baltan. Oh, diba? So, marami pa rin yan guys. 1 kilo mahigit pa rin. At dito nga ay gugupit-gupitin na natin. Yung isang pili, gupitin lang ng 3 times. Ayan. Pero dahil masyadong marami yan, I don't think na matatapos kong gupitin yan. Ayan. So, nag-uumpisa pa nga lang akong magupit. Sumasakit na yung daliri ko. So, ayan. So, continuous lang guys. Hanggang sa magupit nyong lahat. Ayan. Medyo madulas na rin, no? Yung texture, yung outer ng pili. So, pag ginugupit ko siya, nag-i-slide siya. Ayan, oh. Oh, diba? So, ang buhok ni Tita Wena, tingnan mo, oh. Guys, ganyan lang ako pag ako nasa bahay. Siyempre, para mag-gown pa ba ako, mag-makeup pa ba ako, 'di ba? So, ganyan lang yung hitsura ko, nakatali yung buhok ko, o 'di ba? Ganyan lang, guys. Pag ako ay nagla-live broadcast, live stream, so doon lang ako nagko-konting makeup, konting powder, konting lipstick. But this time, walang lipstick, walang powder. Kasi it's random. Ayan, guys, gusto ko na lang kasing matapos ito. Sabi ko, why not i-content ko to? Kasi minsan lang yung pili and then sobrang mahal pag binili mo, 'di ba? But ito guys, padala ito ng ate ko at pinadalhan ko nga lang siya ng pambayad sa bus kasi yung bayad sa bus is medyo mahal din. Ayan. At ate ko na rin nga ang nagtilad niyan, guys. Ang sipag niya, no, 'di ba? Bait-bait ng ate ko na 'yon. Oo. So, ayan guys, pagkatapos natin ito, nagupit-gupiting lahat, tayo ay magpo-proceed na sa pagluluto niyan. At alam nyo ba, sobrang sarap nito guys. Pag ito ay niluto nyo na pili jam, kahit sa hot rice, napakasarap niya. I mean yung bagong lutong kanin. Nako, ilagay mo lang yan sa ibabaw. Sobrang sarap niya. At dito nga ay nagupit-gupit na nating lahat. At magsisimula na tayo na magluto. At habang ginugupit-gupit ko nga ito, isinalang ko na yung aking sugar cane or sangkaka sa kawali, no?
So, ayan yung mga pinaggabalatan ko guys, oh. At sa ating pagluluto nga, ay magagamit tayo ng vanilla. Siyempre, huwag kalimutan ang coconut milk. Yes. So, ito na nga yung ating sangkaka, oh. Ayan. So, nag-melt na siya dahil yan ay buo kanina. Mayroon pa nga konting buo sa gitna, oh. Ayan, at ilagay na nga natin yung ating coconut milk. Yan. So, yung atin pong coconut milk, so, ang ginamit ko po dyan ay dalawang 600 grams na gata, no? So, 1,200 ml. Nagata guys, yan. So, 1 kg na peanut, tapos, 1.5 kaob na sangkaka, and 1,200 ml na gata. At yung gata po natin dapat concentrated ha. As much possible yung walang halong tubig para hindi siya watery. Ayan, so nakita nyo, ang ganda ng texture, di ba? Pag yung gata ay maganda, ang ganda ng texture niyan, guys. Yes. So, ayan, dapat continuous nang haluin para mag-incorporate yung gata doon sa ating sangkaka. So, ayan. So, may mga buo-buo pang konti, oh. Ayan. So, continuous lang nating haluin. Anyway, matutunaw naman yan. Ayan. Ayan, so masyadong naka-close up yung camera ko. Ayan, so pinakikita ko sa inyo yung gilid para makita nyo kung ano yung ginagawa natin. Ano, kasi pag lagi lang tayo nakafocus sa gitna, hindi nyo na nakikitang masyado. Hindi nyo na-analyze kung ano yung ginagawa ko. So, kailangan makita nyo yung gilid para ma-realize nyo na nagluluto pala ako ay sa kawali. Ayan. So, ayan guys. So, nakikita nyo na-incorporate na yung gata sa sangkaka. At pwede na nating ilagay itong ating peanut. Dahan-dahan lang nating ilagay. At baka tayo ay matalsikan. Ang napakainit po nito. Ang init po nito ay parang oil, no? At automatically magbe-blaster kayo. Matutuklap yung balat nyo. Kaya dahan-dahan lang ang paglalagay nyo para hindi mag-splash sa skin nyo. Yes. At napakalagkit din po niyan pag if ever na mag-splash siya sa flooring nyo, no? So, kaya para ma-prevent yun, dapat dahan-dahan lang. So, ayan nga, nailagay na natin ang ating peanut. Lagay na rin natin ngayon ang vanilla. Ilagay lang natin sa palibot ang vanilla, huwag sa isang spot lang para mas madali siyang haluin. Kunti lang po ang ilalagay natin, huwag masyadong marami ha. Kasi pag masyadong maraming vanilla, nakakasulasok na rin, oh. At saka medyo mapait-pait na rin. So, basta lang umamoy, okay na yon. Everything too much naman, it's not good, 'di ba? Alam nating lahat yun. So, kaya kunti lang yung ilalagay natin, basta lang siya umamoy. So, ayan nga, dahil nalagyan na natin ng vanilla, ha? So, haluin lang po natin yan at hindi po natin yan titigilan sa paghahalo. Kasi, once na tinigilan po natin yan ng paghahalo, possible na magdikit siya sa ilalim. Yes, at hindi natin ma-achieve yung texture at lasa na gusto natin. Kasi once na nagkaroon po yun ng tutong sa ilalim, automatically yung lasa niya syempre mag-iiba, 'di ba? Magbabago yung lasa niya sa ine-expect natin. Kaya tiyaga-tiyaga lang po hanggang sa lumapot na 'yan. Ayan. So nakita nyo, ayan. So continuous lang po, halo-halo, halo-halo lang. So, ayan guys, halo lang ng halo. So, ayan, kung kayo ay napapagod na kahahalo ha, medyo ilagay lang nyo muna sa very, very low heat at tanggalin nyo yung takip. Huwag nyo nang takpan para mas madaling mag-evaporate yung kanyang moist. So, mas mabilis siya na
concentrated. Mas mabilis siyang lalapot. So, ayan, maglagay tayo ng konting pinch of salt, guys, para pambalance ito ng lasa. Masama naman yung sobrang tamis lang, wala tayong nalalasahan na pambalance. Ayan. At siya nga pala, kung kayo ay mayroong cheese, pwede kayo mag-chunk no, ng cheese at pwede nyong lagyan ito ng cheese. Yung before na niluto ko, nilagyan ko ng cheese, chunk cheese. Uy, ang sarap niya. Lalo siyang masarap pag yung ipinalaman mo sa tinapay. At pag yung nilagay mo sa hot rice, nilagay mo sa ibabaw ng bagong lutong rice, no? Wow, sobrang sarap. Promise. So, ayan, halo lang ng halo. Halo-halo lang. Ayan, wag mapapagod. Halo lang. Ayan. Ayan, almost there. Malapit na po. Ayan, lumalapot na. So, nakikita nyo, palapot na ng palapot, no? So, very, very soon, pwede na nating i-off ang ating fire. Ayan. So, ang atin pong pili na, this time ay luto na rin. Kaya lang, kailangan pa nating hintayin until lumapot ng konti. Ayan, halo lang ng halo. Halo ng halo. Halo lang ng halo. Ayan, continuous lang ihalo ng haluin. Ayan, iwasan lang po natin na magkaroon ng tutong sa ilalim para hindi maging masira ang lasa. So ito guys, nakikita nyo yung gilid. Ayan, malapot na, 'di ba? Pwede na ba nating i-off yung fire? Kasi pag masyadong super thick, hindi na po natin may scoop pag lumamig na. So tama na po ito. So ayan guys, i-off na natin yan. Tama na yan. Ayan, ang ganda ng pagkaluto natin. Wow! O, diba? Ang ating pili jam. Look at that. Wow! So, yan po yung consistency na ating gustong ma-achieve. Ayan. So, take note guys, sa pagluluto ng pili jam, hindi nyo kailangang palaputin, no? Kasi pag yan po ay lumamig na, mas lalapot pa po yan. Yan. So, dapat pag ganyan na yung texture niya, ay okay na po yan. Patayin nyo na yung apoy. Pero halo-haloin nyo pa rin para hindi nasa isang portion lang yung kanyang nagiging concentrated. Dapat ay balance hanggang sa mag-cool down siya. Ayan. So, dahil napatay na po natin yung apoy, iwan lang po natin muna yan dyan. At hayaan nating mag-cool down muna bago natin itatransfer sa ating mga jar. And take note, pag na-transfer na po natin sa ating mga jar, habang mainit pa, wag po nating ilalagay sa refrigerator kasi masisira po ang ating refrigerator. Then at the same time, hindi rin po magiging maganda yung ating pili jam. So, hayaan lang po nating mag-cool down completely pag yung nailagay na natin siya sa ating mga jar. Yes. So, ayan, nakita nyo, takam na ako dyan, oh. Nagsasaing na nga po ako, eh. Kasi, lalagyan ko yung kanin ko sa ibabaw ng ating pili jam. Ayan, sarap. At dito nga po ay nag-cool down na ang ating pili jam. So, tingnan nyo, sobrang lapot na, oh. O, diba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na huwag masyadong palaputin dahil once na lumamig na po, mas malapot na siya. So, nakita nyo? O, diba? So,
I hope na na-take note nyo po yung procedures and syempre yung mga ingredients, no, ang importante at para mabuo natin ang ating pili jam. And yes, alam nyo ba, sobrang sarap. Hindi ko na nga sa inyo ipinakita yung pagkain ko ng hot rice at nilagyan ko ng pili jam sa ibabaw, guys. Sobrang sarap. Talaga namang kanin pa more. Hindi enough sa akin yung isang sandok talaga. Oo, bumalik talaga ako sa aming rice cooker. Ang sarap. Grabe. Yes. Sobrang sarap, guys. So, ito, guys, cool down na siya, ay pwede na nating ilagay sa jar. Ayan, o sa lalagyan natin. And this time, dahil hindi na siya mainit, pwede na nating directly ilagay sa refrigerator. At pag tayo ay magpapalaman sa tinapay or mag-dessert, kukunin lang natin sa refrigerator. Pero ito, guys, ay hindi na mai-stock sa refrigerator ko ng matagal dahil ito nga ay ipadadala ko sa aking mga pamangkin sa Batangas. Yes. So, pag uwi ng aking brother tomorrow, ay dadalhin niya na po ito sa Batangas. Yes. Alam nyo, guys, bakit? Yung mga pamangkin ko doon na hindi pa nila ito natitikman. So, thanks for watching. God bless. I love you all. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para pag sa upload ko ay lagi kang updated. I love you all, guys. God bless. Bye. Please subscribe.